Welcome sa first vlog ng Nom Family Adventures kung saan isi-share namin sa inyo mga adventures at mga lugar na pinupuntahan namin para gumala, mag-explore, mag-rock camping, magluto, kumain ng kahit ano, gumawa ng kung ano-ano pang mga Pwede ba bagay na yan? wala naman sa plano. Ano, tutuloy ba natin to? Parang wag na siguro. Okay lang ako. Dito sa first episode, samahan nyo kami sa isang secluded island sa norte na originally, tinano namin magstay for 4 days and 3 nights pero ang daming ibang nangyari at naisip na gawin. Kaya nauwi sa isang mahabang road trip tong vlog na to. 1 hour from Bamban, konti na lang yung nadadaanan namin ng mga kainan. Kaya nung nakita namin tong Only Rice Resto sa gilid ng daan, nag-decide na kami kumain ng lunch dahil medyo mahaba pa nga tong biyahe palabas ng Tarlac. Wow. Si Kuyang owner ng resto na to, bago pa lang daw eh. Siya rin yung una naming kaibigan sa trip na to. Sige po, pagkain. Pag may padalan. Pag magkain kami ulit. Kinin ako mo mga ganito. Opo, pag may padalan kayo. Dinner na. Opo. Pagkatapos ng masarap na sisig at kwentuhan, nandito na kami sa Pangasinan. Di ko nga pala nabanggit kanina pero dito kami pupunta. Ordaneta pa rin to, no? Lapit na lang tayo. Sa oras na lang. Nasa area na kami ng destination namin kaya habang nasa Kabayanan pa, mamamalengke na kami ng kakainin namin dun sa island. Kuya, saan po man na may palengke dito? Ito na ano. Connection na eh. Paliko niya. Direct. Ay, paliko. Sige, sige. Pag-lock pa rin ako siya. Ibig-ibig mo lang ka. Okay. Sige po. Thank you. Anong ulam natin yan? Hindi ko nga alam. Adobo. Siguro. Adobo na. Adobo, no? Manok. Ilan? Yung pwede na nating iinit-init, no? Tatlo? O isa pa? Okay yan. Okay. Sige, yan natin. Kuya, pwedeng pa-slice pa ng... Opo. Thank you. Ang adobo. Nakakwentuhan din namin sila ate dito sa palengke at nalaman namin na pwede palang makapunta dun sa island ng nakamotor lang. Siyempre alam na. Change of plans, imbis na magbangka, hahanapin namin yung daan ng motor. A few moments later. Gagawin mo ito lang. Dito kasi bangka lang yung kon. Bangka. Kain ng motor pag walang kumain yung low time. Hindi nyo pa kaya. Kaya ba yung motor na yan? Kaya doon. Punta kami doon, nakamotor kami. Opo. Pagtangtang ka na lang ba? Sige, diretso lang. Thank you po. Ay dito kuya, may pero dito. Pwede dito na meron. Basta yung daanan to na. Tapos magtanong na lang naman sa mic ko. Okay. Sige, boss. Malayo-layo na din yung nabiyahe namin mula sa bayan. Pero eto na, nasa tabi na kami ng dagat. Mukhang malapit na nga kami dun sa island. Dead end. Dead end na ba yung dito? Ay, daanan ko yan sa court kuya. Sa court? Tapos napasok sa simbahan nga eh. Kaya kung masikip lang. Masikip. Hindi kaya namin. Kung naman kuya, doon sa Kabarwan, alam mo yung shop doon, boss? Pangalapit sa pan store. Sa may Kabarwan. Yan. Tapos may papasok na palong doon. Doon kayo tapos doon, diretso na yun. Diretso na? Ganun. Okay, thank you.
Nasa tamang lugar kami. Ang kaso lang, hindi namin makita yung tamang daan. Nawawala kami. Na-dead end kami dun eh. Nagmerienda na muna kami bago maghanap ulit ng daan. 3 o'clock na din eh. Makakarating pa kaya kami dun sa island? Diretso. Sige po. Thank you. Tapos meron silang yung pantambayan. Parang community na ano. Wait, ganda. Pwede ba mag-camp dyan? Sa- Dito, oh. Nandito na kami sa daan papunta dun sa island. Rough road. Pwede naman yung motor pero siguraduhin na nakakondisyon. Kasi kung napansin nyo, iba-iba yung mga daan dito. Mamaya lang yan, buhangin naman. Ito na, Poits, mukhang dulo na to. Baba muna ako. Dyan muna. Check it out ko lang. Ito na nga yata, Daddy. Nasaan na nga ba kami sa mapa? Hanap ako ng daan. Papunta dun sa kabilang island. Kasi parang doon yung daan. Walang sign ng daan dito sa Sokal. Kaya, ang palagay ko, ito mismo yung daan. Itong shore. Balik na daw ako. Nandun kasi yung island. You know. Walang ba't ginawa namin to. Hindi na namin na video yung mga susunod na nangyari pero na-stuck yung motor sa buhangin. So nagtulak at naghila kami. Saka syempre hindi nakakayanin ng motor yung daan sa shore kasi high tide na yata. Kaya bumalik na lang kami sa sakayan ng bangka. Mga nagka-camp din po. Hi. Natutulog din sila dyan. Opo. Mga ilang minutes po simula dito hanggang doon. Sandali lang. Oo. Punta na kami ng island. Grabe. Grabe yung pagsubok po. Sa wakas, yung 6 hours naging 8 hours. Sure na makakarating na kami dun sa isla. Sobrang pagod pero okay pa rin. Ang saya kasi ng experience. Dami namin nakitang mga bago sa mata, mga nangyari na wala sa plano. Medyo hassle siguro, oo. Nakita nyo naman, pero ito yung mga bagay na gusto ko sa adventure eh. Pinapaalala niya na i-appreciate natin yung paligid. Tanggapin yung mga bagay-bagay. Magpatuloy kahit parang wala nang nangyayaring tama. Dito na kami. Wait! Flying drone! A human drone flying drone.
Di ko alam kung anong oras na nito pero kailangan na namin magluto ng dinner habang maliwanag pa. Wala nga palang ibang tao dito, hindi rin commercialized, kaya raw camping lang talaga. Okay, tumatawag. Dito kami. Hello! Oo, magtatawag na lang po kami kung ano. Malilim pa dyan, malas mo naman yung tubig dito. Oo nga po. Singkaalat na lang kami, kuya. Dito, walang tubig na hindi maalat eh. Mga panggang mga katawan. Thank you po, Salamat kuya. po. Hi, Daddy. Hello. 7 o'clock. Ready 7 for o'clock dinner, yes. Parang maliwanag pa dun, no? Ano, kumusta naman yung adobo? Adobo. Sino? Adobo. Ano sabi niya sa adobo? Masaya tong araw na to pero parang may kulang din talaga pag di namin kasama si Hilom eh. Okay din na may signal dito sa island. Okay din, kasi na-appreciate mo lalo yung mga bagay-bagay. Pag ganito yung, pag ganito katahimik, ganito ka pure, ganito ka raw. Ano yan? Epekto ba ng nature yun? 1 hour later. Wait, ano kasi yung title yung pinanood natin? Yung bata? Oo, solid yun na, Poits. Hinintay niya lang na lumutang siya. 10 seconds later. Chuchu! Chuchu, miss ka na namin, Chu! 1 eternity later. Poits, nagkaka-halo yung moon. Ayun, no? Sana, ang ganda talaga. Ang ganda! Ang ganda talaga, Poits, ng sky dito. Diyos ko. Higa ako. Good night, Daddy. Good night. Good morning. Maalinsangan pala dito paggabi. Kahit kaninang madaling araw. Mambun pa nga pero ilang minuto lang. Papunta ako ngayon dun sa kung saan kami na dead end ka, ha? Ang haba din ng island na to. Itong side na to, papunta nga dun sa shore kung saan pwede dumaan yung mga motor. Sa kabilang side naman, mas malayo, may daungan yata. Mamaya doon naman kami pupunta. Sabi ng mga locals, isang tao o pamilya lang daw may-ari nitong buong island. Yung mga malalaking boat naman sa paligid, kilakuwang ko daw. Sabi daw kasi, pag low tide, pwede naman talaga daanan ng motor. May sisingit na, pero may nakita ko kanina nakamotor eh. Yun, andun kasi kahapon, no? Nakabilang side. Pero nalakarin. Ang dadaan yung motor dito. Pabalik na ako sa campsite. Kung napansin nyo, daming basura dito kahit walang tao. Palagay ko sinusuka ng dagat. Tapos yan, dun na. Yung lalakaran malapit lang. Pero hanggang dito malayo. Pero yung simula doon hanggang dito sa tawid, malapit lang. Mas kita mo siya dito kaysa sa land. Siguro may mga magtatanong kung bakit namin ginagawa itong ginagawa namin. Ang inconvenient, pagod, minsan mahirap din. Hindi ko din alam kung anong tamang sagot pero ang mga lugar at pangyayari ito nakakapagparamdam sa amin ng kapayapaan at ligaya. Dahil siguro pag mas malapit ka sa nature, then literally, napofocus yung hard work, oo. Pero dahil willing ka na i-experience mo yun, mas nagiging accepting ka sa mga nangyayari. Mas nagiging magaan sa pakiramdam. Nagiging mas madali. Wala lang, makapaalala lang din ng nature natin sa atin. Naganti din naman yung paraan sa buhay natin ngayon na may endless routines Tatay na. ng makahiya? Ba't tatay?
natin. Mag-isip. Ito yung pinag-uusapan naming tatay ng makahiya. Puro ganito yung plants dito sa area. Tawag daw ng mga locals dito, Cantarumas. Hindi, ano to, Bulls? Ancient, Cretaceous species ng ano. Hindi naman hindi naman nahihiga, Bulls. Ang sarap ng araw sa balat pag gantong maaga pa eh. Kaka-amaze kasi kahit mamasura sa paligid, malinaw pa rin yung dagat, malinis pa rin yung tubig. Tingin ko isang patunay ito na kaya talaga ng nature mag-recover ng walang tulong ng tao. Basta hindi lang siya inaabuso. Ito nga pala yung tirahan namin ng ilang araw. Kung wala kaming ibang maiisip na mas exciting gawin. Ano kaya ibig sabihin ng sumunod? Baka ito, ang halaman, sungit yung tawag. 1 minute later. Pasundo na tayo. Pakain. Meron bang camping doon? Wala eh. Para may kubo. Of course, not. Dahil? Dun sa isang ano. Paganyan. Kabarusong mo talaga, eh. Alam mo, Ayun na nga, change of plans. Magpapasundo na kami mamaya dahil magfo-falls kami. hindi ka marunong Katapos mag-kilos nun, mo. Magra-ride kami papunta ng Zambales via Pangasinan. Ano ko kasi tatayo ako eh. Kaya nga barusog ka, yun yung mga barusog. Bago namin iwanan tong island, titignan namin yung side na yun. Wala lang, baka may ma-discover lang kami dun. Kasama namin si Jessica at Glenn. Binisita nila kami. Nakilala namin sila dun sa kung saan kami sumakay ng bangka. Paano yan? Yun! Ito na kami sa kabilang side. Mas malalim yung tubig. Hi, Glenn. Kita niyo yung side na yan. Sabi ng mga locals, yan daw yung pinaka-front ng island. Diyan merong facilities, tubig, banyo. Siguro dyan nagsistay yung may-ari pag binibisita niya tong island niya. Pack up. Yung adventure na lang. Salamat sa experience na to. Salamat din sa mga locals na tumulong sa amin. Flashback. Bago nga pala kami umalis sa island, plinano na namin yung next big trip. Ito yung plano. Game? Paano pag one lang? One day lang. Luzon lang muna. Lawag City? Lawag City? Ilocos? Yokos. 3 days? Pwede. Pwede. Lawag City. Stop over muna para mag-ayos ng gamit. Di na pala kami tutuloy sa Tangalan Falls. Dito rin yun sa La Union. Nag-decide kami na sa Pangasinan na lang mag-hunting ng falls kasi doon din naman daan namin papunta ng Zambales. 20 minutes lang mula sa Santo Tomas, nasa Pangasinan na kami. Ito yung total na nagastos namin sa transpo mula San Fernando, Pampanga hanggang ewan ko kung hanggang saan paabot yung gas namin ngayon. Mahaba-habang biyahe na naman to. Samahan niyo pa rin kami sa next episode. Kwento ng Pangasinan to Zambales trip namin. May mga nadiskubre din kaming bagong daan, kainan, dagat. At sa huli, nakita at nakasama din ng mga tropa. Bago ko